Welcome to Donmar TV News Channel. Ang tansya nga natin by 2024, yung supply natin pababa na. Kailangan talaga very actively isipan na ng paraan paano ba tayo magta-transition. Sa kanyang pangangampanya sa Mindanao, unang binisita ni Vice President Leni Robredo ang Iligan City kung saan nangako ito ng isang tapat na gobyerno sa ilalim ng kanyang pamumuno sakaling maging Pangulo. Sa gitna ng nagtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo, naniniwala si VP Robredo na dapat ding magkaroon ng pagsasaayos sa mekanismo ng gobyerno sa energy sector at industry players. Aniya, napapanahon na ring busisiin ang mga ipinapataw na dagdag singil sa presyo ng kuryente gaya ng value-added tax o VAT. Kailangan natin balikan how yung VAT laws ini-interpret para yung mga value added na yung mga wala namang value added na kinakarga sa cost ng kuryente natin ay alisin na. Yung mga china-charge sa atin ng mga systems loss, yung mga inefficiencies sa distribution, saka sa generation, saka sa delivery, kailangan ayusin. Dapat din niyang asikasuhin ang sapat na supply ng enerhiya ng bansa at palakasin ang iba pang power sources gaya sa Mindanao dahil hindi lamang anya ito issue na nagtataas ang presyo kundi pati na ng supply. Una, meron tayong mga commitment sa COP26 na by 2050 ay carbon neutral na tayo. Ano ba yung ating plano pag-transition dyan? Yung paggamit ba ng liquefied natural gas? Yung ba yung next step? Yung pag-retire ba ng mga coal power plants, yun ba yung next step? So, dapat kabahagi siya ng buong energy plan para siguradong una, may supply tayo, pangalawa, hindi tayo namamatay sa presyo. Bumisita rin si Robredo sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro. Samantala, sa Tarlac naman at Pampanga ng Ampanya ang kanyang running mate na si Senator Francis Kiko Pangilinan. Kasama niya ang kanyang asawa na si Sharon Cuneta at bunsong anak ni VP Robredo na si Jillian Robredo. Dito nangako ang senador na kanyang bibigyang prioridad ang pagsuporta sa mga magsasaka at mangingisda at pagpapaunlad sa sektor agrikultura. Kung sino pa ang nagpapakain sa atin, hindi nila kayang bilhin at hindi abot kamay para sa kanilang pagkain. Hindi yan makatarungan. Kaya natin isinusulong itong programa. Pag tayo ipalarin, kami ni Vice President Leni, uunahin ang mga nasalaylayan ng magsasaka at mangingisda. Sa Miyerkules, sa Bukidnon naman inaasahang sunod na tutungo si VP Robredo para ituloy ang kanyang pangangampanya sa Mindanao, kung saan tiwala ang Vice-Presidente na marami pa rin ang kanyang maipapanalo sa kabila ng sinasabing pagiging kilalang baluarte ng pamilya Duterte. Presidential candidate Manila Mayor Isko Moreno stood firm that Doc Willie Ong remains to be his running mate. This amidst efforts of some groups supporting Moreno to pair him with another vice presidential candidate such as Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Isko, Doc Willie. Yung mga organisasyon na kanya-kanya, baka meron ng Doc Willie ganito o Isko ganito. As a candidate, hindi naman natin mapipigilan yung kayo, choices ninyo. Kasi hindi naman tayo two-party system katulad ng Estados Unidos. Pag binoto presidente, panalo na yung vice president. That is the sad truth of our electoral process. In the case of Doc Willie and I, kami talaga straightforward, Isko, Doc Willie. As for Doc Willie, he wants to remain focused on what needs to be done and assures that he will continue the fight. Wala naman magbabago tuloy-tuloy tayo. I on the ball ako Kailangan ko manalo kasi kailangan ko maibigay yung tulong sa mahihirap, sa gamutan, sa pagkain, 'di ba? Wala akong galit sa puso ko kasi hindi siya makakatulong The Action Democratico Party stressed its full support for Mayor Isko and Doc Willie as their presidential and vice presidential bets. Its party chairman Ernest Ramel then explained why Ong was not with Moreno during his 3-day campaign sortie in Mindanao. Dahil ang imbitasyon ay nagmula po sa iba't ibang grupo sa BARM, no? Kasama na nga dyan si Chief Minister Murad at yung mga mangundadatos at iba ba mga political leaders who supporting a different vice presidential candidate. It will be awkward naman po, no, na andun si Doc Willie, no, na tapos iba naman yung sinusuportahan ng mga grupong ito. Wala pong
iniiwan. In fact, tomorrow, pagbalik po ni Mayor Isko at bukas siya ay nasa Marikina at Rizal, kasama niya po ulit si Doc Willie. Today, Moreno continued the Mindanao leg of his campaign in General Santos City, a bailiwick of a rival candidate. Ang laki-laking issue po nung pagpunta ni Yorme sa Mindanao na hindi sinama sa biyahe yung kanyang running mate na si Doc Willie Ong. Sabi tuloy ni Doc Willie Ong sa termino nating mga geologs it hurts! It hurts! Oh. Hindi ba? Paano ka naman hindi masasaktan? Parang ganito yun kasali ka sa kwentuhan pero hindi ka kasama sa biyahe. Naawa akong bigla dito kay Doc Willie Ong. Habang nangangampanya si Yorme dun sa Maguindanao o Tabato, si Doc Willie Ong pupwit-pwit dito sa Manila. Kawawa naman Kawawa si Doc Willie Ong Pero okay lang yon. Gusto ko lang sabihin na yung ginawa ni Yorme na yon, ito objectively. Huwag kayong magagalit sa akin kahit ano pa sabihin ninyo, titindigan ko to. Yan po ang politika. Yan po talaga ang politika. Marami pong mga pagkakataon na iba ang dala doon sa lokal, iba ang dala sa nasyonal. Totoo po yun. Kaya kung sa Mindanao, kung sinasabi ni Yorme na at mga supporters niya na ang dala ng iba doon Isko, Sara, ang tandem, hindi po katakataka yun. At kung ako din naman si Yorme, sa kalalagayan niya, para namang hindi ko maaatim, nakasama ko si Doc Willie Ong doon, tapos ang isinisigaw ng mga tao, Sara. Hindi ba? Yorme, Sara, katabi mo si Doc Willie Ong. Palagay ko naman, wag na tayong magplastikan pa. Ganun talaga sa local politics. May pagkakataon, hindi tandem ang dala, kahit nga sa senatorial, di ba? At sa iba pa, puntahan niyo yung mga gobernador, mga kandidatong gobernador. Pag pumunta sa isang munisipalidad, maniwala ka, yung kapartido niya, hindi niya dala. Ang dala niya, yung kalaban ng kapartido niya. Ganun talaga ang politika. Huwag na tayong magalit doon. Kaya, yung nagsasabi dyan na si Mayor Isko, inilaglag tong si Doc Willie Ong, para sa akin, hindi naman ako masyadong sang-ayon doon. Kasi doon ako sa practical side no? Sa practical na usapan, tingnan nyo ang senaryo Tingnan nyo ang senaryo. Andito si Isko, nasa kanan niya si Doc Willie Ong. Nagsisigaw siya, Isko. Tapos yung mga kasama, sumisigaw Isko. Tapos andun sinisigaw, yung kalaban ni Doc Willie Ong. Di ba medyo masakit yun para doon kay Doc Willie Ong. Kaya ako, naiintindihan ko yung ganong sitwasyon. Yung nagsasabi dyan na si Isko, para kay Isko, maaring may batayan kayo sa sarili nyong mga karanasan. Pero ako, dun sa specific example na to, na sinasabing Isko, Sara, tapos Isko, nilaglag si Doc Willie Ong, hindi naman siguro. Wag. Hindi ako sang-ayon doon. Sabi ko nga sa inyo, maaaring magalit pa kayo sa akin sa opinion ko na to. Pero I don't think may laglagang nangyayari. Ganun talaga Ako, nagsasalita ako, batay dun sa aktual na nangyayari sa politika natin. Unless and until magkaroon ng batas o isaad sa konstitusyon pag nagkaroon ng charter change,
na kung sino ihahalal mong pangulo, yun din ang yung kanyang vice president, yun ang automatic na maihahalal. Ayos tayo dyan. Pero ulitin ko, until and unless meron pong ganung klase ng batas na kung sino ulo, yung kapartner niya na vice, yun din ang ibobotong na pangalawang pangulo, wala tayong choice. Yan ang tanggapin natin ang katotohanan. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Kaya si Doc Willie Ong, nakakaawa naman. Total naman, napag-usapan natin si Doc Willie Ong eh. Ang totoo nagulat ako, ba't si Doc Willie Ong tumakbong Vice President? Yun na. Yun na sinasabi ko. Kung talaga. Akala ko pang senador si Doc Willie Ong. Nung tumakbong Vice President, sabi ko, baka naman may game plan to, no? Parang strategy. Na ngayon, Vice President, tapos aatras, tatakbo senador. Yun ang iniisip ko noong una eh. Tapos gano'n. Sayang, alam nyo, magaling to si Doc Willie Ong. Naawa lang ako. Pero kung ano man ang tingin nyo kay Yorme, kung ano tingin nyo kay Yorme, nire-respeto ko po yun. Ako, pinapaliwanag ko po sa inyo kung ano yung perspective ko. Medyo matagal na po kasi kung nagko-cover sa politika. Baka yung ibang nanonood sa atin, hindi pa pinapanganak, nagko-cover na ako sa politika. Alam nyo, nag-cover ako sa House of Representatives sa Congress. 1995. Ibig sabihin, magtatatlong dekada na ako sa pagko-cover ng politika, no? So, kumbaga alam natin yan, yung hindi ano naman ang mapapala ni Doc Willie pag dinala siya sa lugar na wala namang may gusto sa kanya. Kawawa naman. Hindi, naawa talaga ako kay Doc Willie. Ganun talaga sa politika. Napakadumi ng politika. Kaya nga nagtataka ako bakit kailangan magpakamatay yung iba dahil sa politika. Ano? Yun lang yun. Basta sineshare ko sa inyo yung analysis ko sa bagay-bagay. Naalala ko tuloy yung sa amin sa Nueva Ecija. Yung napakagulo talaga, napakagulo. Halimbawa sa Cabiao, Nueva Ecija. Bibigyan ko kayo ng example kung gaano kagulo sa politika. Sa Cabiao, Nueva Ecija. Ang dala-dala doon nung incumbent governor nung umpisa yung kalaban ng incumbent mayor. Nung pala, kinakausap din nung governor, yung incumbent mayor. Hindi ba napakalaking kalokohan nun? Kung maprinsip yung tao ka, kung talagang hindi political strategy ang gagamitin mo, hindi political strategy, sabi mo, ano ba naman yun? Hindi ganun, di ba? Ayaw ka na. Pero ganun talaga, mga kaibigan. Minsan, magugulat ka sa nangyayari sa politika. Sabi nga dito po sa politika, there are no permanent friends nor enemies. Ano lang permanente dito? Interest. Isip-isipin nyo yung mga nagsasagpangan dati sa Caloocan.
Sa Caloocan, wag na, para lang meron kayong ideya kung bakit napakagulo, napakahirap pumasok sa politika at bakit maraming nagpapakalunoy diyan, ano? Nag, gustong yan na yata ang maging buhay. Eto, yung sample, Recom Echeverry, dating mayor ng Caloocan. Alam niyo po ba kung sino yung nagsampa sa kanya ng katakot-takot na kaso? Sabi nga nung mga panahon na yun, nung nagkakasuhan sila, yung dating niyang vice mayor, ngayon congressman at tumatakbong mayor, Egay Erice. Oh, ano po ang sitwasyon ngayon sa Caloocan? Para lang meron kayong ideya, kulang na lang lapain ni Egay Erice si Mayor Recom Echeverry noon. Dahil sabi niya, corrupt yan, lahat, etc. Demandahan, ang katakot-takot ang kaso sa ombudsman. Kinasuhan niya si Recom Echeverry. O ngayon, tumatakbong mayor si Congressman Egay Erice. Alam niyo kung kanino naka-aliado si Recom Echeverry, tumatakbong congressman. Kay Egay Erice, kay Congressman Egay Erice. Sabi ano nangyari? Hindi ba kulang na lang magpatayan ngayon magkakampi? O yun nga yung sinasabi ko. Yun po yun. Yun po talaga ang sitwasyon. Huwag niyong i-single out si Isko. Huwag niyo i-single out si Isko. No? Huwag niyo i-single out siya. Marami pong politiko ganyan. Marami pong politiko ang ganyan. Hangga't wala tayong pagbabago sa ating konstitusyon, halimbawa, magkaroon tayo ng two-party system na ang pagkakasi two-party system sa Amerika, may ideology po diyan eh. Merong mga political stand ang party stand, ang Democrat saka Republican, may kontra sa baril, may pabor sa baril. Alam niyo yung sinasabi ko. So dalawa lang ang pagpipilian mo. Kung ikaw ay pro-divorce, anti-divorce, ikaw ay pro-abortion, anti-abortion, ganun lang ang labanan. Dito sa atin, kung saan makikinabang, doon kakampi kahit na halos magsaksakan na kayo, magpanaan na kayo dati. 'Di ba? Yun po yung punto ko. Kaya huwag kayong masyadong nabubusit kay Isko. Dahil hindi ka nag-iisa. Ang mga politiko talaga ay ganyan. Di po ba? Naalala ko tuloy nung nakulong si Mrs. Gloria Macapagal Arroyo Ang dami-daming Winnie Villanueva daw banat bay ka na rin katunying. Kung nakikinig kayong mabuti sa sinasabi ko, ayoko na nga kayong patulan, nabubusit ako dun sa ganong style. Oh. Watching from Dulag later. Yung mga nanonood sa atin na medyo yung baga hindi open sa mga bagong ideya, okay lang, pwede kayong umiskierda na. Pwede na kayong umiskierda. Okay? Kung pwede na po kayong umiskierda. Kung hindi naman, kung kaya nyo akong tiisin, makinig na lang kayong mabuti, no?